course, si Kristo po ang ating binabahagi po sa kanila sa pamamagitan po ng paligtasan. And that is our responsibility and privilege na tayo po ay magamit ng Diyos sa tao, katuwang po natin ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-i-evangelize po sa kanila. Kaya sabi ko nga, isang pribiliyo, malaking pribiliyo para sa atin bilang Kristiyano na tayo po ay makasama, makatulong ng Diyos sa kaluluwa ng tao. Kahit hindi naman niya kailangan ang Diyos ng katulong para lang abutin ang mga tao, pero binigyan lamang po tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Diyos. Right, so welcome now sa ating last session about evangelism, about the sovereignty of God in evangelism. No? Kasi ito, alam naman po natin na maraming mga kumukontra dito. Right? Tulad niyan, kung ang Diyos ay makapangyarihan at soberano po siya, bakit kailangan pa natin mag-evangelize? No? Yan po yung mga tanong. Right? Kaya sa ating pag-aaral, lahat po yan ay masasagot po sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa gabi po. Okay, so bago po lahat ay dumulog muna tayo ng panalangin. Okay, tayo po yung manalangin. Muli Diyos, kami po ay lumalapit at nagpapakababa sa inyong harapan. Inilimos po namin ng pagpapala sa oras po ito. At sa lahat, nandito o Diyos, kung saan dala-dala po nila ang kanilang kagalakan na purihin ka at pasalamatan ka sa kanilang mga buhay. O Diyos, salamat po muli sa pagkakataon po ito na kami po ay tinipon mo sa isang mahalagang gawain saan ay pinag-aaralan po namin isang mahalagang tungkulin ng mga Kristiyano about evangelism. Kaya samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng Diyos ng kaisipan ng mga bagay na ito na maging priority po namin sa buhay po namin bilang mga Kristiyano. Sa mga katanungan na dapat po namin na-encounter po namin ng Diyos na may encounter po ito ng kasagutan sa lahat ng mga bagay. Kaya salamat po muli. Kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Ito po ay aming naranasan at salamat po sa Panginoon sa oras po ito. Po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so tingnan po natin kung ano po yung ating pag-aaralan regarding po sa pagiging soberano ng Diyos. Okay, wait lang. Nahanap po yung okay. Tandaan po natin mga kapatid, no one who ever wanted to become a Christian was unable to become a Christian. Ibig sabihin, wala daw tao na gustong maging Kristiyano na hindi pwedeng magiging Kristiyano. Yun yung kasabihan. Kung talagang gusto mong maging Kristiyano, napakadali. Kaya lang, totoo ba ang pagiging Kristiyano? At alam naman po natin, ang pagiging Kristiyano ay isang hiwaga, isang mahiwaga na kaganapan sa buhay po ng isang tao. Napakadali. No? Maraming mga Kristiyano
na na-encounter natin. They are Christian. Bawat tao na ating nakakasalubong, tinatanong po natin, especially dito sa bansa po natin, ang tawag po natin sa atin ng ibang mga lugar ay mga Kristiyano. Right? Kaya lang, mga iba't ibang denomination. Kaya tinawag na Kristiyano. But for us, bilang mga tunay na Kristiyano, alam po natin ang ibig sabihin po nito. At ibig lang sabihin, we are a follower of Christ. And kung dadagdagan pa natin, born again Christian. At ito po ang titulo dati, kung saan ay naging talamak po ito until such thing na sinalaula na. Okay? Kaya lahat ay pwedeng angkinin ang titulong pong ito. That's why some churches, some denomination ay pilit nilang binabago po ito because hindi na natin ma-identify kung sino po talaga ang mga tunay na Kristiyano. Okay? Kaya maraming mga katanungan. Ito ba, Kristiyano ba talaga ito? Bakit ganito? No? Kristiyano ba itong bansa na ito? O bakit ang gulo-gulo? No? Bakit na maraming mga nangyayari na gaganap sa lugar na ito kung talagang ito ay Kristiyano? And yet, mas Kristiyano pa yung mga hindi nagsasabing Kristiyano. Di ba? Dahil sila po ay talagang believe sila or dedicated po sila sa kanilang sinalinang reliyon. Kaya sometimes, kapag nasa ibang bansa ka, Kristiyano ba talaga yung bansa na yan? Kaya hindi na ma-distinguish kung talagang tunay na Kristiyano. Right? So, tandaan po natin, ang sabi po ng John chapter 6 verse 44, ang ating pinakaunang verse na babasahin. Okay. Basahin po natin. John chapter 6 verse 44. Pakibasa, Brother Joshua Dumando. John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Alright. So, ito po yung ating magiging pag-uusapan because sabi po ng ating Panginoon, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Right? Wala daw. Kaya dito natin madidistinguish kung talaga ang taong ito ay binigay ng Diyos sa kamay ng ating Panginoon para magkaroon ng kaligtasan. Right? So, since we are Christian, we are called to evangelize. Tayo mga Kristiyano, hindi lamang tayo po nag-i-enjoy ng ating kaligtasan na tinatamasa, pero tayo po ay tinawag to evangelize. Right? To share our faith. To share our hope. No? Hindi lamang po sinasarili natin po ito. Hindi lamang po ini-enjoy natin po ito. No? Bagamat alam po natin na ang Diyos ay soberano at alam niya na kung sino yung kanyang ililigtas. Ngunit hindi po natin alam. Walang nakakaalam po yun. Kaya ibig lang sabihin, merong panawagan sa lahat. Na kailangan wala pong malalagpasan na kaluluwa. Hanggat maaari, lahat po ay makarinig ng gospel because ito yung taliman. Ito yung gagamitin ng Diyos to save that person. Kailangan marinig niya ang magandang balita. Right? So, kung tayo po ay tinawag na mag-evangelize, may katanungan. May mga Kristiyano na talagang nagtatanong. Right? Tanong po nila, if God is in control, then what is our role in the process? Kung ang Diyos ay soberano at kontrol niya ang lahat ng bagay, even the affairs of all people, so ano pa ang gagawin po natin?
Ano pa ang magiging role po natin sa ganitong proseso? Ano pa ang ibig sabihin, kailangan pa ba tayong mag-evangelize? Kailangan pa ba natin i-share ang ating pananampalataya? Kung ang Diyos ay control po niya. Now, sa ating pag-aaral po sa umagang po ito ay makakatulong po sa atin para maunawaan po natin to balance between the human responsibility and God's sovereignty. Although alam po natin na ang Diyos, tangan po niya lahat. Kaya niyang iligtas without the help or without our responsibility. Kaya niyang iligtas po yan. Okay? Kaya niyang iligtas ang isang tao. Kaya lang, hindi na alam po naman natin ang kanyang plano. Right? Titignan po natin yung pagiging soberano po ng Diyos. Yes. Katulad ng sinabi ko kanina, God is in control of the affairs of the universe. Ibig lang sabihin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga kaganapan sa sanlibutan. Either masama po yan, may mga kaganapan kung saan ay mayroong katanungan ang ating kaisipan, may mga bagay na mahiwaga po sa atin. If God is in control, bakit inalaw po niya ang suffering sa bawat isa po sa atin? Bakit may mga namamatay biglaan na lang without wala siyang kasalanan? Bakit pinapatay na lang? At ito po yung katanungan na sumasagi sa ating kaisipan. Right? Pero pag-uusapan po natin ang kaligtasan ng mga makasalanan. Diyan, alam naman po natin kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga pangyayaring yan. Bilang soberanong Diyos, alam po natin, alam po niya ang kanyang ginagawa. Sa atin, hindi natin alam. Kaya isa pong malaking katanungan po sa atin. So, tingnan po natin. Ang doktrina ng pagiging soberano ng Diyos ay malinaw na itinuturo sa Biblia. Kaya buksan po natin sa John chapter 6, verse 37 hanggang verse 39. May basa, Brother Marvin. John chapter 6, verse 37 to 39. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all He has given me I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Okay, no? Dito po natin makikita yung pagiging divine sovereignty of God. Kaya sa ating binasa, isang maliwanag na itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng dako at sa lahat ng bagay. Ibig lang sabihin that God the Father has purpose to give to His Son those whom He has chosen from all eternity. Ang Diyos ang may akda kung sino ang mga tao na kanyang ililigtas. Right? Kaya maraming mga tanong sa ating kalagitnaan kung bakit kailangan pa ang tulong ng responsibilidad ng tao. Diba? Kaya tignan po natin, yung pagiging divine sovereignty of God, wala na po tayong magagawa po dyan. Itinakda ng Diyos po yan. But as a Christian, meron po tayong responsibilidad. Right? At may responsibilidad ang tao. Kaya nga, in our responsibility, God's sovereignty does not negate
o hindi niya pinababayaan o need to respond to the gospel. Okay? Ibig sabihin, ang pagiging makapangyarihan o soberano ng Diyos, okay, ay hindi niya tinatalikuran o hindi niya pinababayaan yung pangangailangan sa pag-response ng gospel. Because all have the opportunity and responsibility to believe. No? Ayon po sa John chapter 6, verse 35. Tingnan po natin. At pakibasa. Juan 6:35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw." Okay, so ibig lang sabihin, lahat ng tao, okay, ay binigyan ng pagkakataon at binigyan ng responsibilidad para sila po ay maniwala. In verse 36, continuation, paki-continue in verse 36, Brother Diyos. Datapwat sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Okay, makikita po natin. That's why, at kung ating pag-aaralan about the divine sovereignty and human responsibility in John chapter 6, 35 hanggang verse 40, continuation po na. Ibig lang sabihin, ang ating Panginoon, dito niya ini-emphasize as He teaches us, no, sa mga tao na merong opportunidad to believe, man's responsibility for unbelief. Right? So, biglang sabihin, ang Diyos sa kanyang pagiging soberano, right? At bilang tao, ang pagiging responsibilidad niya is to respond in faith. Right? Ang responsibilidad ng tao ay maniwala po siya. Okay? Sa salita ng Diyos. Bagamat ang Diyos, kaya po niyang kontrolin ang tao. Kaya lang, hindi yun ang kanyang plano. Pwede niyang ibigay kaagad ang kaligtasan sa sino man. Kaya hindi yan po ang plano. Alam naman po natin kung ano ang plano po ng Diyos. Kaya lang, merong responsibilidad ang tao. Diba? So, tingnan po natin. Kasi ito yung naging problema ng mga Kristiyano. Yung over-emphasizing, no, on human responsibility can lead to us regarding ourselves as responsible for securing converts. No, ito yung nagbibigay po sa atin na kapag ini-emphasize po natin, ako ang magiging responsible po sa taong ito. Bakit hindi na-convert or hindi siya naging Kristiyano? Kapag ino-over-emphasize po natin, ibig sabihin, pinagdiinan po natin, ay talagang ang magiging turing mo ay pananagutan mo yon. At pananagutan po natin po yun kapag hindi po natin na lead sa pagiging Kristiyano or hindi po natin na-secure ang kanyang pagiging Kristiyano. Right? Kaya sometimes, ito po ang nagbibigay po sa atin ng kabigatan. Right? Kapag hindi ka makatulog, kapag na-miss mo yung opportunity na gano'n, di ba? Sometimes mabigat po ang ating kaluluwa kapag hindi po natin na-convert ang taong yan. Hindi natin na-secure yung kanyang conversion. So, vice versa. Overemphasizes on divine sovereignty can lead us
to lose sight of our responsibility to evangelize. Overemphasize. Ibig sabihin, bahala na ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. So why? No? Bakit ako mag-evangelize? Di ba? Yan minsan ang dumarating po sa atin ay alam ng Diyos po yan. Kilala niya yan. Bahala na siya na iligtas ang taong yan. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, kapag yan ang ating kaisipan, mawawala yung ating desire to evangelize. That's why many Christians na ayaw nang mag-evangelize because ito po yung kanilang paniwala, over-emphasizing about the sovereignty of God. Maraming mga tanong. Kaya ito po yung struggle ng mga Kristiyano. Right? And yet, kung naiintindihan natin po ito yung kapangyarihan ng Diyos. No? Ibig sabihin, God's sovereignty does not close down evangelistic zeal. No? Hindi sinasara ng Diyos yung pagsisikap po natin na mag-evangelize. Right? Although, alam po natin, maraming mga Kristiyano ngayon na naniniwala na sa ganitong pag-aaral o kaalaman. Kaya ito yung pumipigil para sa mga Kristiyano to share the gospel. Pero kung ating titignan, nagbibigay po ito ng kapangyarihan. It gives its power and purpose. Kung yun po ang ating makikita. Although ang Diyos ay makapangyarihan, soberano po siya. Ito yung magbibigay po sa atin na lalo pa natin isik ang evangelism because we know that God, alam po natin na ang Diyos ay merong ililigtas. Kapag ito ang ating isipan, mas lalo po tayo magpursige na mangaral o mag-evangelize dahil merong itinangi ang Diyos. Right? Meron siyang pinili. That's why ito yung pundasyon ng ating evangelism about the election. May pinili po siya. So, ibig sabihin, nakakasiguro po tayo na meron pang iniligtas ang Diyos sa sino man. Okay? Hindi. Ang iba talagang pinabayaan nila. Total, ang Diyos naman ay sovereign. So, bahala ng Diyos. Pero tandaan po natin, walang sinasabi sa Bible. Kaya dapat maabot pa rin po siya ng gospel. Okay? So, in our urgency in evangelism, kapag nailatag po natin about the genuineness of the gospel or the gospel invitation, tandaan po natin that man as responsible for his action and reception to the gospel. Diba? Kapag nasabi po natin yung tama at totoo, responsible po niya na tumugon. Kaya because of over-emphasizing, ay ang Kristiyano ay talagang inililid niya na yung tao, hindi niya na mahintay para siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Again, kaya nga sabi ko sa inyo, kapag masyado po natin in-emphasize yung responsibilidad po natin, pagiging soberano ng Diyos, sometimes gumagawa na po tayo ng hindi na naayon sa Biblia, right? Hanggat maaari, hindi ko iiwanan ang taong to na hindi na-lead sa anumang bagay para malaman niya, tanggapin niya si Kristo. Sometimes, pinamamadali na po natin. Hinihila na natin, dinadrag na po natin para lang masabi po natin na siya po ay naging Kristiyano. Right? Kaya bilang mga
nag-aaral na Kristiyano, right? At alam na po natin ang mga bagay na dapat po natin matutunan, ay nakakasiguro po tayo sa ating pag-evangelize ay merong talagang ililigtas ang Diyos every time. Okay? Na tayo po ay mangarap. Okay? Kaya ang evangelism, tandaan po natin, kaya nga dapat ma-recall ulit po natin. Alam niyo ba na election and evangelism are friends? O magkaibigan po yun. Ibig sabihin, laging magkasama po yun. Kaya nga po tayo nag-evangelize because alam po natin na mayroong mga itinangi ang Diyos. Di ba kung wala na po tayong pag-asa. Kasi kung titignan po natin, ang tao as we evangelize, tignan po natin kung paano sila nagiging well, no? Wild. Di ba? Di niya ba napapansin po yung kung ang pag-asa po natin ay itutuon po natin sa ating pagiging responsibilidad, walang maliligtas. Okay? Walang tutugon sa panawagan at walang mag-a-accept sa gospel na ating pinapangaral. Di ba? Kung sa sarili po natin. Pero because God is sovereign at alam niya, kilala niya po niya kung sino yung mga kanyang ililigtas din. Di ba? That's why, kaya nga hindi sa atin ipinaalam dahil hahanapin natin po yun. Kaya ang trabaho po natin bilang mga Kristiyano, hanapin yung mga itinangi po ng Diyos. Right? Kaya mga kapatid, ang evangelism po, ang pinakaugat po nito, yung tao na itinangi po ng Diyos. Yung election na tinatawag po na. Kaya hindi pwedeng hiwala po. Kaya some Christian, no? Ay sometimes naman, kapag total elect yan, God will do anything. Ibig sabihin, bahala lang Diyos. Yan po yung minsan nagiging isipan po natin. Kaya sometimes ay hindi na rin po tayo kumikilos dahil may inilig po ang Diyos. Kaya why I share the gospel? If God is sovereign, then why do I share the gospel? Kung ang Diyos ay soberano, bakit ko isi-share ang magandang balita? Ano ang sagot po nun? Ito ang sagot. God ordains salvation. Siya ang naglatag ng kaligtasan. And God also ordains the means of salvation. Siya din ang nagbigay. Why? Para mag-glorify po siya. No matter what the result is. Tumanggap man yan, kumikilala man yan kay Kristo o hindi, ibig sabihin, para sa kanyang kapurihan pa rin. Kaya siya ang alam niya, kaya inilatag niya po yan. Okay? Kaya ano man ang magiging resulta po niyan, okay? Ang Diyos ay nabibigyan pa rin ng kapurihan. Okay? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ang gumagawa ng kaligtasan, siya ang nagliligtas. Okay? Kung ang Diyos ang nagliligtas, ibig lang sabihin, ang responsibilidad po natin is to proclaim the gospel. At ito po ang nagbibigay po sa atin ng confidence para mag-evangelize. Okay? Kung wala yan, wala na. Hindi na tayo kasi hindi na natin sigurado kung may maliligtas pa. Di ba? Wala na. Kasi alam na po natin ang nature ng tao. Hindi yan tatanggap. Kahit anong gawin po natin, kahit anong pang gawin po nating
paghila sa kanila dito sa loob ng simbahan, lalabas at lalabas pa rin niya. Kasi ang nature niya talaga, no, ay hindi pang simbahan. Kaya ayaw niya. Right? Kung wala po yan, nakasiguruhan that God will save, useless ang ating responsibilidad to evangelize. Kaya dapat balanse. Mababalanse po natin. Kung babalansin po natin, ibig lang sabihin, we are adapt. No? Ibig sabihin, yung pag-i-evangelize po natin, it works. Diba? Ngayon, kung sa isang side, doon lang tayo magpupokus, hindi nga natin talaga gagawin. No one will evangelize. Kasi, responsibilidad mo to share the gospel. Kaya lang, ano mangyayari without the sovereignty of God? Ano mangyayari? Wala. Useless lang. Okay? Ngayon, kung didiinan naman natin na ang Diyos ay bahala na, walang mangyayari. Anong gagawin po natin? Samantalang proclaiming the gospel is the means. Ito yung means para sila po ay makakilala at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. So, balance. Diba? Balanse ang dapat po natin gagawin. Kaya ito po yung magbibigay po sa atin ng assurance. At ito po ang magbibigay po sa atin ng confidence. Okay? That God will work through evangelism. Mga kapatid, yung pag-evangelize po natin ay hindi po yan nasasaya. Okay? Hindi po yan nasasaya. Ever the result, ang Diyos ay lang. Okay? At tandaan po natin, as we do our job as our soul winner, okay, ay hindi po tayo hindi tayo nawawalan ng ginawa. As long na ginawa po natin yung ating trabaho bilang mga Kristiyano to share the gospel. Kaya ito po yung nagbibigay po sa atin regardless of the result. Matandaan po natin mga kapatid, as you share the gospel, you are the aroma of Christ to God. Okay? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Pakibasa, Brother Mark. 2 Corinthians chapter 2 verse 15. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Kasi ikaw ang pabango. Yung mabango. May naaamoy kang mabango, yung aroma. Imagine, ikaw yung naaamoy ng Diyos while sharing the gospel. Tumanggap man yan or mapahamak po man yan, ikaw pa rin yung pabango na as we share the gospel. Okay? Kaya tandaan po natin, no matter the apparent result of our evangelism, ang pinaka-definite result ito, again, still, you are the aroma of Christ to God. Biglang sabihin, dito, ang Diyos ay nasisiyahan po siya. Ang Diyos, naliliwanagan po siya. Ibig sabihin, He delights in the proclamation. Nagagalak po siya. Okay? Ibig sabihin, nag-glorify ang Diyos. Dahil through evangelism, God's people is saved.
Kaya napupurihan po ang Diyos. Lalo na, kapag natumbok mo, talagang pinili ng Diyos po yan. Or kahit hindi, nag-glorify pa rin ang Diyos. Imagine yung ating titulo bilang winner, hindi lamang po maganda ang ating paa. No? Ayun po sa sinasabi po ng Bible. Pero tayo po ay mabango. Aroma. Yes. To God. Imagine yung ating titulo na ibinigay po ng Biblia habang tayo po ay nagsusuwing. Kaya mga kapatid, as we close itong ating pinag-aaralan about evangelism, at marami po tayong natutunan regarding this, at marami po tayong idadagdag sa ating matagal nang ginagawa. Alam po ito ay malaking tulong po as we evangelize. At nagkataon po ito na ito ay pinag-aaralan because siguro dahil tayo po ay po konti, no? Hindi po yun ang dahilan. Hindi, ito po ay pribilehiyo ninyo natin na makapaglingkod sa ating Diyos. Imagine, kasama ka, ininlist ka ng Diyos, sinama ka to work with Him. Sabi ko nga, it's a big privilege. Kaya lang po natin binabanggit po ito. Dahil privilege po lamang sa atin po. Hindi, di lamang po yun. Dahil ikaw bilang naligtas, no? Ay nagagalak po tayo na ibahagi din yung kagalakan na ating nararanasan. Di ba? Hanggat maaari ay may share po natin ang mga bagay po ito. Lalo na yung pag-asa po natin. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang pagiging soberano, kasi ito po yung struggle kasi, no? Nabanggit na natin kanina. Struggle po ng maraming mga Kristiyano. Okay? Dahil, of course, kapag ang Diyos ang soberano, ini-exclude na yung activity ng evangelism. Kaya ito po yung problema. Okay? Kasi ang sabi po nila, kung ang tao talaga ay eternally elected or not, bakit pa ako magpapagod? Bakit pa ako magpapagod? Talagang yan ay tinakwil at pinili, bakit pa ako magpapagod to evangelize? Pero tandaan po natin ay meron tayong responsibility to proclaim the good news. Okay? To share the hope we have. Okay? Na dapat po natin ibahagi po sa kanila. Okay? Kasi hindi tayo magiging kampante na tayo yung mga Kristiyano, ligtas. How about those people hindi pa na-reach magandang balita? Diba? Kaya hindi natin masasabi rin. Kaya nga sabi ni Spurgeon, kung talagang isang tao ay ligtas, no? Sasabog siya. Ibig sabihin, no? Ikakalat niya yung kanyang nararamdaman at naranasan bilang ligtas. Okay, so puputulin po natin po ito at bibigyan po natin yung ibang katanungan pa. Pero tandaan po natin, mga kapatid, no?
bilang ligtas ay it is a genuine opportunity and responsibility and privilege for us na mag-share ang gospel. Okay.